Gusto nyo pa ba si Mr. President? Umatras si Sandro sa pagpupubliko ng ICI hearing. Jason Kapispisan, anti-dynasty, si Tamba at pamilya niya nakaupo sa Congress. Hindi po yan. Hindi naman po urgent eh. Sa wordings po nagkakatalo yan eh. Pag sinabi pong urgent, dun po pwedeng shortcut. Kaya nga sila pumapalag eh. Ang sinabi lang po ni BBM, gawing i-prioritize. Pero hindi po urgent. Kaya taon pa po bibilangin yan bago maging batas yan. Gawin nilang anti-Duterte bill na lang. Correct. Nagkukunwari pa, hay naku, ang politiko nga naman, sabi na Sorina Jabala. Isoli nila at panagutan nila lahat ng ginagawa nilang paglalapastangan sa batas. Alam po ninyo, madidelay lang po yan ng konti. Ako naniniwala po ko sa hostesya po na hindi po natin mapipigilan ng hostesya. Naniniwala po ko sa sa karma, ganun, no? May karma po eh. Pwede po ngayon, tawa-tawa sila. Pero, darating po ang time eh. Kung si Napoles nga eh. Ngayon pa lang nahatulan eh. Ng reklusyon perpetua eh. Kung abutin man ng 10 taon, kung abutin man ng 2 dekada, mahatulan pa rin kayo. Ang daming bill, isa lang ang solusyon dyan. Pababain si PBBM, tatahimik ng Pilipinas. Bitay sa politiko at mataas na opisyal ng gobyerno, yan ang magandang batas. Tignan natin kung matakot ang mga hinayopak na. Correct. Si Budots nga biglang napilay nung kakasuhan na. Napilay lang. Napilay na ba ngayon? Ha? Pilay na ngayon? Basta magtatagumpay ang taong bayan. Yan ang mga attitude. Magtatagumpay tayo. Shuni. Joseph Trance, boss, nagpagawa ng bagong museum si Asidre at mga pari para sa adik na namatay. Tanong boss, kanino kaya ang gastos ang museum ng mga adik? Kawawa talaga mga mga nagbuwis ng buwan para laban sa mga adik. Si BBM hawak na papel. Wala naman nakasulat. At hindi man lang niya tinitignan. Forma nga eh, para mukhang reporter siya. Di ba? Hindi ko maintindihan kung ano pong panay palabas, panay. Totoo yan, may karma. Tingin ko, Boss Buds, di mapapanagot si Tamba, pati si Saldi. Di napapalitan si BBM. Yun na nga, di ba, Leonard Brosas? Sa tingin mo ba habang buhay si BBM dyan? Di naman eh. Mapapalitan at mapapalitan sila. Yun lang yun. Di daw pinayagan si Pulong na makalis. Meron pong travel authority. Alam ko meron pong travel authority si Pulong. Na may pirma. Sino makakapredict party list at plus Leyte ang magpapabagsak ng Pilipinas? Ngagba leadership talaga. Sinong makakapredict? Kung di man mapanagot ngayon, pag upo ni Sara, sigurado lahat yan. Correct? Si PBBM na yung nagre-report kasi wala na siyang pambayad sa bayan. $1 59 pesos na, pero sabi ni Auntie Claire, si BBM lang daw nagpaangat ng ekonomiya ng Pilipinas. Di ba umangat naman pag sinipa na yung ekonomiya? Tignan lang. At eto rin po, pinakamababa po tayo ngayon na pinakamababang, anong tawag doon? Foreign Direct Investment, FDI. Ngayon. Yung foreign direct investment natin noong 2021 ay kalahati lang po ng investment natin. Boss Buds, yung checking pinagawa ng sundalong kanin, Boss Buds, nakita mo na? Hindi po.
Tingnan natin kung papasabay ang anti-dynasty bill na yan. Lahat ata ng congressman, governor, and most city mayors are relatives, and mostly ang mga congressman na andyan are protector ng kings. Correct. Matagal na po yung anti-dynasty bill. Dekada na po yan. Malabo po yung maipasa dahil ano yan, kakatayin yung taga-Tacloban ako, Boss Bad, si Tamba sa ilalim ng San Juanico nagtatago. Bakit naman nagtatago? Hindi nga pinatatawag sa investigasyon. Happy lang sila. Tatay Badong, tinira ni Kap Niño Calvo si Francis Leo Marcos. Pinakain din siya sa restaurant. Ginawa ng kwento-kwento. Tiri Kandila. Taga-Tacloban ako, boss, yan. Bumaliktad lang si Clara dahil sa pera. Dati dinurog niya si BBM. Sino ba si Clara? Pasensya na po kayo. Sino po si Clara? Claire Castro. Alam naman po natin ang buha. Basta po talaga mga dilawan. Yan po ang problema ng mga dilawan, baliktarin. 'Di ba? Unlike yung mga Duterte, talagang Duterte noon, Duterte pa rin ngayon. Pangit ang ilaw ko dito sa cellphone. Dapat Clarita Carlos. Bonjour, Sir Badong. Bakit bonjour? Biyahe ka ba? Sino ba yung nag-bonjour? Bebs Sally. Clarita si Auntie Claire po. Boss, malabo yung anti-dynasty bill na yan. Bata pa ako. Yan na sigaw nila. Hanggang ngayon, senior na din ako eh. Yan pa rin sigaw nila. Ano lang po nila yan? Panawagan, alam niyo naman mga dilaw, kampanya natin to, kampanya natin. Di pa rin wala sa isip ko, Bads, nung ginaya mo si Reza. Salamat kayo, Mr. President. Salamat kayo, Mr. President. Boss Bads, yung tumuloy na nilang makipagdebate ka kay Bunyog. Boss Bads, yung tumuloy nilang makipagdebate kay Bunyog. Toto Kausing, hindi ko naintindihan. Tumuloy. Kaya pala hindi gutom yung mga Decalites. May nginunguya sila. Bilib ako kay Speaker D. Kapag pinirmahan niya yung anti-dynasty bill na yan. Dahil noon at ngayon, sila pa rin ang matino mga Duterte. Correct. Papoging mga bill, alam naman nila, hindi papasa para yung 1.5K na minimum wage. Tama rin. Mga wala po sa hulog eh. Ang tawag po dyan, inuuto, pang-uuto. Pang-uuto po sa mga botante. Tatay Badong, ano masasabi mo sa Tulfo Honti 2020 tandem? Robust insertion tandem. Alam po ninyo, pinoproject po nila na magbabay si Tulfo kay Hontiveros. Bakit naman magbabay si Tulfo kay Hontiveros? Hindi nyo po ba naisip yun? Mas sikat si Tulfo. Mas malaki ang boto ni Tulfo. Mas malawak yung clout ni Tulfo. Tapos papa-under lang siya kay Hontiveros? Posible. Mas wais pa sa kanila yung mga Tulfo. Hindi naman po ngayon po, sa mga hindi po nakanood,
vlog ko kanina. Panoorin nyo po, maganda po yung aking pong analysis dun. Na yan pong mga paglabas po ng Viva Max Hot Babes na yan. Viva Max Babes na yan. Projection po yan para sa kandidacy ni Tulfo. Kasi hindi na po napag-uusapan si Tulfo ngayon di ba? Yun po yun. Tatay Badong, Menandro Orasyon. Anong masasabi mo? Ayan, yan ang masabi ko. Una, malabo magpailalim si Tulfo kay Hontiveros. Kasi umiilalim si Tulfo sa mga Viva Max. Hindi sa mga Thunders. Tatay Badong tanong, bakit nakakasarang bayan, Shell Jokno at Kaper si Tabi? Biro lang kong. Talaga naman nakakasar Tama ka, nanguutos si BBM. Wala talagang plano si BBM, nakasuhan si Tamba dahil gusto pa niyang mag-Christmas sa kanyang pamilya dahil last na to. Day unknown. Sana magdilang demonyo ka, day unknown, na last ng Christmas na nila sa Malacanang. Tatay Badong, kailan ulit mag-opening statement si Models of Manila? Yan. Enjoy si Risa kay Llamas. Boss Bads, opinion ko lang sa Dynasty po, sa pagkakaunawa ko ay yung ipapasa ang posisyon kaanak. Tanunong, paano mo matatawag na Dynasty kung binoto ng mga tao? Ano masabi mo yan? Galit na si Tito. Opo, yun nga po yun. Dynasty pa rin po yun. Kasi magkamag-anak kayo, yung salitan papalit sa'yo, anak mo. Binoto nga ng tao, pero consider pa rin po yun na dynasty na talaga. Kaya nga pangit po yun, hindi po. Ako po sa totoo, hindi po ako pabor dyan sa dynasty. Kasi dalawa lang yan Kung ang dynasty nyo, yung namumuno sa inyo, halimbawa, may isang pamilya, wag mag-ano na lang tayo, yung magkunwaring pamilya na lang tayo para hindi totoong pamilya. Halimbawa, ang pamilya na mumuno sa inyo, matagal niya, Comualdes. Comualdes, halimbawa. Yung pamilyang Comualdes, ang yayaman, ang daming mga mansion, pero nanatiling mahirap yung probinsya nyo. Di ba? Ibig sabihin, kasalanan nyo yan kasi boto kayo ng boto sa mga Comualdes Di ba? Yun Pero kung yung pamilya naman, katulad ng mga Duterte, ang ganda naman ng nagawa sa Davao City, natural, iboboto ng mga tao. Ganun po yun Kaya ako hindi po ako naniniwala na dapat magpasa ng anti-dynasty bill. Kasi po, wala pong probinsya na walang dynasty. Lahat po yan. Magtanong ka lang Ito po susi sa mga probinsya. Makikilala mo ang mga politiko sa probinsya. Kahit ngayon ka lang napunta, yung mga malalaking bahay, kanino yan? Kanino? Tatanong mong ganun? Pag sinagot sa'yo, ganun. Kakilala po nila Karamihan ng mga mayayaman tao sa probinsya ay malapit po sa mga plaza bahay. Paano mo nalaman ba dong? Panahon pa po ng Kastila, ganyan Tapos, alam mo rin, eto mga sa pag-ikot-ikot ko po sa Pilipinas, kunwari merong lugar na may magandang kalsada. No? Walang katao-tao tapos may magandang kalsada paakyat ng bundok. Asahan nyo, mayroong biruin mo, may kalsadang maganda tapos paakyat ng bundok, wala ka naman nakikitang tao. Asahan nyo na mayroong lupain doon ng mga bilya.